Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bago ko simulan ng aking liham, ay nais ko munang batiin ng isang magandang araw ang lahat ng nakikinig sa inyo. Lalong-lalo na nga sa inyo, Popoy at Hasmin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Agnes. Nagsimula ang kwento ko sa mundo ng pag-ibig nang makapagtrabaho ako sa Davao. Maayos naman ang lahat. Kumikita ako ng sapat at marami ring nagiging kaibigan. Sa punto ng buhay kong yun, dun ko nakilala si Joy. Nang dahil sa kaibigan ko at workmate ko na rin siya. Gwapo, may taas na 5'6" at moreno kung i-describe ko siya. Oo, Popoy at Hasmin, lalaki si Joy. Tulad ng iba, nagsimula sa palitan ng cellphone numbers at nauwi na nga ang lahat sa isang masayang relasyon. Mabait at malambing na boyfriend si Joy. Sobrang minahal ko siya, Popoy at Hasmin. Kaya naman parang mas madalas pa akong umuwi sa apartment niya kaysa sa bahay ng pamilya ko. Gusto ko kasi siyang palaging kasama. Ewan ko ba, sa tuwi kasing magkakalayo kami, ay hindi ako mapakali dahil palagi siya ang hinahanap ng mga mata ko. Alam mo, kanina ka pa naglalaba dyan, pero wala ka pa rin kain. Tumayo ka, nagkakain na tayo. Mamaya na, mahal. Tatapusin ko lang to. Isasampay ko lang naman itong mga ito eh. Kung gutom ka na, mauna ka na kumain doon. Hindi pwede. Kakain tayo sa labas. Ayoko nalilipasan ka ng gutom, kaya sasabay ka sa akin. Nandiyan lang naman ang mga labahin, hindi yung tatakbo palabas. Sige na nga. Maupo ka na dyan, maghahain lang ako. Tutulungan na kita. Hep! Hindi pwede. Naglaba ka na ng mga damit natin, di ba? Kaya hayaan mo kung ako naman ang kumilos ngayon, okay? Eko ba? Han, kung napapagod ka na sa kakalaba, pwede mo naman sabihin sa akin at ako nang gagawa eh. Hindi mo naman kailangan akuin ang lahat ng gawaing bahay dito. Okay lang, Han. Mas gusto kong pinagsisilbihan kita. Talaga? Ano ka ba naman? Hindi mo kailangan gawin yun, no? Nakakahiya. Kahit yung mga hindi mo dapat labhan, nilalabhan mo. Ano na lang ba sasabihin ng iba kapag nalaman nila yan? Na masyado kitang inaalila. Eh, hindi naman pang-alila yung ginagawa mo sa akin eh. Saka gusto ko naman yung ginagawa ko. Han, ba't kaya hindi ka nalang lumipat dito sa bahay? Pag-iisipan ko muna yan. Tsaka parang dito na rin naman ako nakatira, di ba? Yung ibang gamit ko nandito na rin. Tapos dito ko halos umuwi. Okay na yun. Oh, ayan, kain na tayo. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi ka nga nito. Joy, ano ba? Ano ba, huwag mo akong kandungin dahil baka mabali ang mga buto mo sa hita sa bigat ko. Tsaka nakakahiya kay Ate Maduna kapag nakita niyang ganitong itsura nating dalawa. O ano naman ngayon? Girlfriend naman kita at hindi magtatagal, magiging asawa na kita. Kaya dapat na siyang masanay sa mga ganito. So, balik tayo sa usapan. Dito mo na ilagay lahat ng gamit mo. Maglipin na tayo. Tsaka na natin pag-usapan yan, ha? Siyempre, kailangan ko muna kausapin ng mga magulang ko kung sakaling gagawin na talaga natin yun. Eh di ako nakakausap sa... Huwag na. Bakit ba atat na atat ka makasama ako ng halos araw-araw? Hindi ka ba masaya na nagkakasama naman tayo dito? Hindi nga lang regular. Eh kasi gusto kong ikaw ang unang bubungad sa akin tuwing umaga at huling makikita ko sa gabi. Malungkot ang bahay kapag wala ka. Eh gusto mo bang palagi ako malungkot kung may paraan ka naman para hindi ko yung maramdaman? Tingnan natin, ha. Darating din tayo sa bagay na yan. Masyado pa kasi akong bago sa relasyon natin. Eh bago man o matagal ng relasyon, kapag mahal mo ang isang tao, mahal mo. Wala yan sa dami ng memories niyong dalawa. Nasa kung paano niyo mahalin ng isa't isa. At ako, hindi ko inakala na ganito pala ako. Ganito na... Ganito kalalim magmahal. Hindi na baling ako yung magpakahirap sa ating dalawa. Huwag lang ikaw. Kasi kahit anong hirap, basta kasama kita, makakayanan ko lahat. Totoo ba yan? Oo naman. O, tanong mo pa sa puso ko. Ang corny mo. Corny, pero totoo ang lahat ng sinasabi ko. Basta Agnes, mahal na mahal kita. Walang ibang makakapagbago nun. Pangako ko yan sa'yo. Can I touch you? Popoy at Hasmin, para akong reyna kung ituring ni Joy. Siya ang taga-labat, taga-linis, taga-asikaso sa akin, lalo na't panggabi ang trabaho ko. Halos wala na akong may reklamo sa kanya dahil lahat yata ng gusto ng isang babae sa lalaki ay nasa kanya na. Kaya naman na-realize ko kung gaano ako kaswerte dahil siya ang naging boyfriend ko. Han, nandito na ako.
Hi, hon. Bakit ngayon ka lang nakauwi? 3 araw kang wala dito ah. May inasikaso lang ako sa amin. Napatagal eh. Nandito ka ba nung wala ako? Oo. Alam mo naman na kapag weekends, nandito lang ako sa bahay mo. Pasensya ka na, ha. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin mahanap yung cellphone mo na nawala ako eh. Sus, hayaan mo na yun. Gusto ko sanang palitan kaso, alam mo naman, gipit din ako sa pera ngayon, di ba? Pasensya na talaga. Baka ba naman, Han? Wala lang yun. Cellphone lang yun, okay? Tsaka may isa pa naman ako nagagamit ngayon eh, kaya okay lang kahit mawala yung isa. Sigurado ka, ha? Promise, pag nagkapera ako, cellphone agad ang bibilin ko pamalit sa nawala ko. Ay naku, huwag mo nang isipin yun, mas-stress ka lang. Tsaka gamit lang yun, masyado ka naman paranoid eh. Baka kasi kung anong isipin mo sa akin eh. Ba mamaya, okay ka lang okay pero iniisip mo na ninakaw ko kaya binenta ko sa iba tapos pinalabas kong nawala. Ano pinagsasasabi mo dyan? Han, kahit kailan, hindi kita pag-iisipan ng ganun, no? Tsaka ang babo ko naman kung yun ang iisipin ko dahil lang nawala ang cellphone ko. Pasensya ka na talaga, Hana. Okay lang. O teka, kumain ka na ba? Oo. Nagkita kasi kami ng barkada ko bago umuwi. Inaya nila akong kumain sa malapit sa karinderya kaya kumain na rin ako. Akala ko kasi wala ka pa dito eh. Okay lang. Nauna na rin naman akong kumain eh. Gutom na gutom kasi ako umuwi dito. Ay, Han. Oo nga pala. Kanina na pag-usapan namin ni na Mike tungkol dun sa nalalapit kong birthday. Ay, oo nga pala. Malapit na yung birthday mo. Ano plano mo? Sabi nila, mas maganda raw kung mag-outing na lang daw tayo. May bagong bukas na resort tapos saktong doon na magtatrabaho si Victor. Kaya sinabi niyang doon na lang ako mag-celebrate ng birthday ko. Magandang idea yan. At least mabago man lang yung celebration mo ngayon, di ba? Makakapag-relax din tayong lahat doon. Pwede ba tayong maligo sa dagat tapos kapag gabi, pwede tayong mag-barbecue doon, di ba? Yun na nga rin ang iniisip ko eh. Kaso sabi ni Victor, kailangan na raw magbigay ng down payment agad para sa reservation ng kwarto. Iniisip niya kasi na marami magbabakasyon ngayon kaya siguradong punuan kaya dapat magpa-reserve na tayo ngayon. Okay. Wala namang problema eh. Sa totoo lang, Han, may problema eh. Ano yun? Ano kasi, wala pa kasi yung sahod ko kaya wala pa akong pera ngayon. Baka pwedeng makahiram muna sa'yo ng pang down payment. Sus, yun lang naman pala eh. Pero okay lang ba kung bukas na lang? Bukas kasi ako sa sahod eh. Ay, walang problema, Han. Sabi naman ni Victor, basta ngayon linggo makapag-down na tayo. Promise, babayaran kita. Nakakahiya nga sa'yo eh. Ang dami ko ng atraso eh. Masyado ka madrama no. Tumigil ka nga. Okay lang sa akin. Total naman birthday mo yon eh. Ito na lang ang birthday gift ko sa'yo. Wala pa ako naiisip na regalo para sa'yo eh. Sus, ikaw naman oh. Parang hindi mo pa nabibigay sa akin yung regalo mo. Ha? Naibigay ko na ba? Parang wala naman ako maalala. Ano ka ba? Binigay mo na sa akin yung gusto kong ibigay sa akin ng Diyos. Yung pagmamahal mo. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Totoo naman ah. Alam mo ba na kada birthday ko, nag-wish din ako? Talaga? Oo. Uso pa sa'yo yung bago mag-blow ng candle, mag-wish muna. Pambata lang yun eh. Oh, hindi no. Pwede rin sa matatanda. Yun na nga. Palagi akong humihiling sa Diyos na sana bigyan niya ako ng isang babaeng magmamahal sa akin. Yung tatanggap sa akin ng walang halong takot at pangamba. At ayan na nga. Tinupad niya yun sa katauhan mo. Naks naman sa linya, Han. Saan mo napulot yan, ha? Corny mo eh. Hoy! Biro lang. Kaya siguro tinupad ng Diyos ang wish mo kasi deserve mo yun. Alam niya na kapag minahal kita, hindi mo ko sasaktan at ganun ang ginagawa mo ngayon. Talaga? Kahit na wala akong masyadong mabigay sa'yo? Na kahit na simpleng tao lang ako, nakakapagpasaya pa rin ako? Hindi naman nadadaan sa kahit na anong kayamanan para makapagpasaya ka. Okay na yung marunong ka magmahal ng tao. Yung tapat ka sa lahat ng ginagawa mo. At masaya ako dahil nakatagpo ko ng ganong tao. Sa katauhan mo. Kaya pangako ko sa'yo, mamahalin kita ng higit pa sa inaasahan mo sa akin. Pangako yan. Payat Hasmin, kahit kailan ay hindi naging issue sa akin ng pera. Kapag alam kong nangangailangan siya, nag-aabot ako. Kasi naisip ko practice naman na rin yun kapag naging mag-asawa na kami. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit parang biglang may nagbago. Nararamdaman kong may hindi ako alam tungkol kay Joy. Kinakabahan ako pero dahil sa mahal ko siya, mas pinaniniwalaan ko kung anong pinapakita niya sa akin. The subscriber cannot be reached. Please try again later.
Ano ba, Joy? Sagutin mo naman ang tawag ko. Buwisit ka, Joy! Saan mo tinakbo yung pera? Nakakainis ka! Oh, Agnes. Okay ka lang ba dyan? Ikaw po pala yan, Ate Madonna. Okay lang po ako. Ay, hindi mo pa rin ba makontak hanggang ngayon si Joy? Di pa rin po eh. May alam po ba kayo kung saan siya nagpupunta? Birthday niya po kasi ngayon eh. Ang plano po, mag-outing po kami kasama mga kaibigan niya. Pero umabot na po ng gabi, hindi pa rin po niya ako pinupuntahan dito. Sinabi niyang dito ka nalang pumunta sa bahay? Opo, dito na lang daw po kami magkita. Nag-text po siya sa akin kanina. Ang sabi niya, on the way na raw po siya. Pero nung after lunch, hindi ko na po siya matawagan. Teka, paano nangyari yun? Kagabi pa siya wala dito sa bahay. Huh? Pero, sabi po niya kasi... Teka, Agnes huwag mo sanang mamasamain ang itatanong ko sa'yo, ha? Kasi may hiniram ba siyang pera sa'yo? O may nawawala bang gamit sa'yo? Noong una po, yung cellphone ko ang nawala. Naku po. Umami naman po siyang naiwala niya kaso hindi pa po niya nahanap. Tapos ito pong huli, nanghiram po siya sa akin ng pera para pang down payment sa resort kung saan po kami mag-outing. Ay, naku po, Diyos ko Iha. Huwag kang magtitiwala kay Joy pagdating sa pera. Ano pong ibig niyo sabihin? Sinasabi ko sa'yo may bisyo yung boyfriend mo. Panigurado nagkunwaring nang hiram lang sa'yo ng down payment ng si Joy pero ang totoo, gagamitin lang niya yun sa bisyo niya. So, ang sinasabi niyo po, pwedeng hindi talaga nawala yung cellphone ko? Binenta niya po para magkapera siya? Ganun siguro. Ako naman na ayoko magsalita ng tapos pero sinasabi ko na sa'yo na huwag kang magtitiwala dahil kilala ko na yung si Joy. Naku matagal na akong landlady dito sa pinapaupahan kong bahay na to. Kaya alam ko mga kalokohan ng boyfriend mong yan. Hindi sa sinisiraan ko siya sa'yo, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero Ate Madonna, ano naman pong bisyo niya? Alam mo na. Sa illegal na paggamit ng droga. Po? Pero hindi ko po siya nakikitaan ng kahit anong droga sa gamit niya. Kasama niyang gumagamit ang mga kaibigan niya. Kapag wala sila dito sa bahay, naku, sigurado magkakasama ang mga yun at alam mo na ang mga ginagawa. Di ko po akalain na ganun pala si Joy. Kaya mas mabuti pa kung kausapin mo siya. May malay mo, ikaw ang makapagpabago sa kanya. Nakikita ko namang mahal ka talaga ni Joy At sana lang makinig siya sa lahat ng mga sasabihin mo sa kanya. Hi, Han. Huwag mo ko mahanhan, Joy, ha? Malaki ang atraso mo sa akin. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag ko, ha? Pasensya ka na, Han. Ano kasi, nahihiya kasi ako sa yung manghiram ng pera kaya nagsinungaling na lang ako. Pero Han, ibabalik ko naman talaga yung hiniram ko sa'yo, promise. Puro ka promise. Sige nga, Joy. Paano mo ibabalik sa akin yung pera kung wala ka naman talagang trabaho ngayon? Paano mo nalaman? Hindi na mahalaga yun. At alam mo kung ano yung pinaka nakakagulat sa nalaman ko? May bisyo ka. At hindi lang basta bisyo, Joy. Alam mo ba yung mga ginagawa mo, ha? Alam mo ba sa ginagawa mong yan, pwede ka mapahamak at mas lalong pwedeng masira ang buhay mo? Pasensya ka na, Agnes, kung naglihim ako sa'yo. Hindi ko naman talaga gustong gawin yun Hindi gustong gawin? Paulit-ulit mo ang ginagawa Kung hindi ka magtitino, Joy, mapipilitan akong iwanan ka. Ayoko madami sa kaguluhan ng buhay mo. Popoy at Hasmin, ni minsan, hindi ko naisip na may ganoong bisyo pala si Joy. Kaya naman pala palagi niyang kasama ang mga barkada niya at halos hindi na umuwi ng bahay. Naisip ko tuloy, ano bang kulang sa akin para lokohin niya ako ng ganun? Hindi lang ba talaga ako nagbigay ng mas maraming panahon na kilalanin siya? O baka naman kahit anong gawin ko, mas pipiliin pa rin niyang itago sa akin ang ganong ugali niya. #DearMOR Kupit. Ay,
hindi ko napupusuan. Naamoy ako mapanglot kay Joy. Sumingaw na yung baho. Oo nga, Sumingaw. pero hindi pa na-determine ano bang bisyo, di ba? Ang dami namang iba-ibang klase ang bisyo. May bisyong lasenggero, di ba? Sugarol, Droga. bordikiti, rugby boy, ganyan. O di ba, boy chinelas. Magnanakaw. O di ba, boy gulong, Bisyo ba singhot yun? gulong. O di ba? May mga ganyan iba-iba ang bisyo. Hindi naman chinika dito, di ba? Kung Galing naman ang masam- pangalan. Ang galing ng pangalan ni Joy. Oh. O si ano lang talaga, si Agnes medyo mahaba yung Pahaba uso. ang uso. Feeling ko mahaba ang uso ni Agnes. Bakit elepante ba siya? Jay yata talaga pangalan yan. Jay ba? Eh, Joy! nakahaba yung uso Wag nga ni mong Agnes. ang dami mong mga teorya. Ang dami Joy. ang dami mong alam, ang dami mong teorya. Joy nga, huwag natin gawing komplikado mga bagay-bagay. Joy. Ligaya. Dapat di ba ligaya ang hinahatid sa'yo ng isang nagngangalan Joy? hindi Pero bakit nga. ito parang teka lang? Parang hindi Kabaliktaran, di Hindi ba? niya masyado kilala, no? Doon pa siya umuwi sa bahay ni Joy, nung Pero kanyang hindi naman boyfriend. niya masyadong nusular, di ba nga? At buti na lang, no, merong may isang concerned citizen, di ba, doon sa Concerned tinitirahan. chismosa. Oh, di ba nga? Mga Yun, landlady. si Lola Madonna. Charing kami. Yung Thunder, di ba? Pero alam mo, Joy, yung sa mga ganyan, yung mga babaeng ganyan, nabubulagan, di ba? Tawag dito, at first, hindi muna nila pinakikinggan yung mga, kasi syempre nga naman, maski din naman ako di ba? Kumbaga sa una, ba't kita papakinggan? Syempre, papakinggan ko yung Laban boyfriend pa ako ko. Oo. Correct, malaking check. Pero kapag may mga ganyan, yung tinatawag na nga mga clear signs, di ba? Ayan nga, una, chinika dis na nung ni Thunder. Di ba? Na mas Tapos, matagal na nakakakilala correct, kay Joy. malaking check. And for all we know, baka naging magjowa yan noon, di ba? Charing. At saka hindi lang yun, di ba? Tapos yun nga, nawawala. Yung cellphone, naloka ako doon sa cellphone. Yan, Anong chika na, yan nawala tayo ang cellphone. Iyan tayo Di ba? Yung mga kemeng, paano nawala ang cellphone, di ba? Sa bagay, okay lang talaga na mawala ang cellphone. Okay, sige. Okay lang, matatanggap ko yan. Pero ang problema, yung iba kong mga kaibigan, mga Becky, yan, yung mga boyfriend nila, na binigyan nila ng refrigerator, nawala binigyan din. nila ng mga TV, Na-misplace. Nami-misplace. Oo nga. O baka, hiniram yata nung friend ko, kaso correct. nakalimutan ko kung sinong Ay, di hiniram. baka nahulog. Naglalakad ako kanina, nahulog Oo. siguro. Hawak-hawak ko yung ref na bigay Hawak mo. ko yung rep kanina Ang daming tao, nagsiksika, nahulog ko yata. Balikan ko mamaya. At tignan yung ko mga baka kaibigan nandun ko nga, ayan, kahit tignan nyo sa YouTube, nandun sila si Sipu. pa. Si Poo. Ganun Di ba siya. sinabi nga niya yun na, misplace lang daw correct, ng boyfriend oo. niya. At saka yun nga yung pag nawawalan daw siya ng pera sa wallet. Hindi naman daw ang boyfriend niya ang kumukupit. Kusa na lang daw talagang Kumukuha. Diba? O, hindi nangungupit yan. Kumukuha Correct. na lang. Tsaka yung may mga ganyang clear signs ng jowa na, ayun nga, di ba una, yung cellphone na wala. Sige, forgivable pa yan Pero meron isa siyang sinabi, yung parang yung pera daw Para sa outing. birthday. Oo, Oy. nagastos. Nako. Oo, di ba? Ay, alam mo pang outing yun, nagastos mo, di ba? Ayan, may mga nagte-text, may mga umaaray ako mga friends Ay, sa oo. mga Becky. Alam na Aray, yan. nako. Ayan, si Tanya. Ay, oo. Cellphone Si din Tanya lang nakikinig to. na rin sa atin. Di ba tuwing gabi yan sila Tanya? Ay, hindi. Ito yung matandang Tanya na to. Okay, akala Si ko. Jonathan. Si Jonathan. Jonathan niya. Yung Oo. naging bisita natin dito. Ay, oo, si Tanya. Oo, yung Taga-Bataan pa yan, si Oo, Kagawad. Si Kagawad, oo. Tapos yun nga, di ba, parang ako talaga very alert ako dyan sa mga ganyang klaseng lalaki. Kasi syempre kaming mga, alam mo, babae, pero may pera, may pinag-aralan, maganda ang trabaho, kumikita ng malaki. Ganyan, oo. Nagkakamal pa ng yaman, ganyan, di ba? Charing, very careful talaga ako, Popoy, when it comes to picking up my boyfriend. Talagang, alam mo, hindi sa pag-aano sinusubukan ko. Kapag halimbawa, merong gustong pumasok sa buhay ko. Hindi totoo yan, sinusubukan ko talaga. Kasi di ba? Paano mo sinusubukan? Kapag medyo bata-bata ka pa, may mga kemeng, papasa load naman, pa-load naman, ganyan-ganyan. Ayan, medyo nababantutan na ako sa mga ganyang eksena. Pag may mga ganyang damaking na, hindi kita matatawagan, wala akong load, sabay dighay, di ba? Galing magsalita ni Yasmin. Wala ka doon. May kasabay dighay, Hello, talented. Hello.
Yun nga, pag may mga ganong eksena, Popoy, na bawa, ay, hindi kita matatawagan kasi wala akong load. Tapos ikaw, mapipilitan ka magpa-load. Pag mga ganon, naaamoy ko na, ay, X na to. Majirap walang pang-load. Diba? Baka pag nag-date kami nito, ako pa magbayad. Yun nga eh. Tapos yun, hindi ko sa naranasan date. yan. Yung sabagay, wala pang pasa-load noon. Tsaka lowest yata nung mga panahon natin ng mga ligaw-ligaw, mga college days 100. natin. 300. May 300. Bago pa lumabas yung 100, siguro graduating na tayo noon. Tapos kapag sa date, ayan, syempre pakikiramdaman ko na kung sino unang bubunot ng ng balisong. Charing! Hold up to. Dalawa pala kaming hold upper. Hindi, syempre, makikiramdam ka na, di ba? Kung sino ba ang unang bubunot ng wallet, sino magbabayad sa inyong dalawa. Although, dapat protocol yan. Sana, unang date sa babae, sa lalaki, dapat magbabayad. Ganun pero ba? syempre, Sa una lang ba? Ha? Sa una lang Hindi, ba syempre, dapat ba't ako nun lahat na lang? Ay, ang bait mo. Sa akin naman, hindi naman. Ang kakapal na mukha ng mga naging girlfriend mo, hindi ko lagi pinapabayad. Kaya hindi umusad-usad yung buhay ko. Doon ka naghirap. Tsaka ko lang nalaman yung let's split the bill. Oo, let's split. Split the bill. Correct, maghati kayo, di ba? Maghati. Kaya, nito ko na nalaman 3 months ago. Tanga ka eh. Nagmamayaman ka kasi wala ka rin naman pala. Pero ako hindi, kaya nga, I would like to take this opportunity, ladies and gentlemen, to warn. Hindi, I would like to take this opportunity para dun sa mga lalaki pong nangangahas na makipag-date kay baby girl, wag po kayong matakot. Unang-una po sa lahat, generous po akong kadate. I don't mind na mag-split tayo ng bill. Basta wag tayo mag-split? Dahil di ko po carry yun. But not on the first date. Bakit? Siyempre, not on the first date, no? Dapat lalaki yung magbabayad sa date, diba? Pag mga pangalawa na, kung mauulit man yun, kung hindi kayo matromang kadate. Si baby girl na lahat, hanggang sa mga susunod. Grabe ka naman, ako talaga lahat! Pa-sponsoran natin yan, pwede naman. Pero yun nga, diba, maaamoy mo naman kung ang lalaki magiging semplang pagdating sa pera, usaping pera. Pero maaamoy mo nga yan, Hasmin, sa kalaunan na. Sa katagalan na. Pero habang in love ka, kahit anong ginagawa niyan, pagka sinabi sa'yo na, ay, nawala yung cellphone na hiniram ko. Ay, kailangan ko. You find excuses wala. Okay lang yan, mahal kita eh. Wala naman ang problema sa pera. Kumbaga, pero pag sumobra na at medyo nagigipit ka na, nahihingan ka pa, ay, teka lang, tsaka ka naman magrereklamo. Correct. At tsaka lalo na kung halimbawa, hindi pa man din kayo matagal, ganyan na ang ugali ni Kuya. Yun ang hindi ko mag-gets, ha? Diba? Ito, para sa mga kalalakihan, yan ang isa siguro sa mga wag niyong gagawin kapag bago-bago pa lang kayo. Hanggat maaari, wag kayong makakahiram sa bago ninyong girlfriend. Totoo yan. Ako nga, nung jowa ko, nung nanghiram sa akin, mga 2 years na siguro ako bago siya nakapangutang. Ako, yung pang-emergency lang talaga. Siyempre, andyan ang kapamilya mo. Correct. Nandyan yung ilang mga kaibigan mo na pwedeng magpahiram. Pero yung kaliligaw mo lang, tapos kasasagot lang sa'yo. Ang kakapalmuks naman yung mga ganun. Huwag na nga tayo mag-usap tungkol sa mga utang-utang kasi masyado kang tinatamaan. May utang pa nga ako dun sa ex ko. Ano ka ba? Makarinig, baka alala, hindi na nga ako sinisingin. Wait. Teka, tama ba yung narinig ko? Ha? May utang pa ako sa ex ko. Bakit? Ex? Di Y. Sa Y ko. Ex na? Ha? Ex na? XYZ. Yeah. Nadulas na. LOL, laugh out loud. Ex na. Ha? Ex na. Hindi nga may utang nga ako. Baka naman marinig kasi niya. Okay na, alam ko utang. Ex na nga. Huwag kang nangingialam. Hindi ako nakikialam, nagtatanong lang. Huwag kang magtanong. So, anong label nga? Ex na o ano? Baka naman may Y pa. TBA. Anong TBA? To be announced. To be announced. Kaya naman po, meron kaming ginagawa sa Facebook, di ba? Ayan, yung videos namin. Sige, tanungin niyo nga po dun si Hasmin. Doon mahirap na siyang tumanggi. Subukan niyo po para ma-block kayo agad-agad. Charing keme. Yan ang wag niyong gagawin. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, pagkatapos kong malaman ng sikreto ni Joy, ay nag-usap kami ng masinsinan. Nangako siya sa akin na ititigil na niya ang bisyo at dahil sobrang pagmamahal ko sa kanya, pinaniwalaan ko yon. Hanggang isang araw, nagpaalam sa akin si Joy na uuwi siya sa kanila para makaiwas sa mga kaibigan niya. Naisip ko na magandang paraan din yon para tuluyan na niyang maiwasan ang pagdodroga.
Pagkalipas ng 1 buwan ay nagkita kami ulit at hindi ang inaasahan ko ang nakita ko sa kanya. Pumayat siya ng sobra kaya naisip ko na hindi pa rin siya nagbabago. Hinayaan ko siya, Popoy at Jasmine. Mas pinili kong mahalin ang Joy na nakikita ko ng mga panahong yun. Kahit nasa loob lang ako ng bahay, pinapapunta niya ang mga barkada niya at dun sila gumagamit. Nagbubulag-bulagan na lang ako dahil kahit gustuhin ko man na isumbong sa pulis, ay hindi ko rin naman kaya. Sino yung katext mo? Si Ellie. May pinag-uusapan lang kami. Tapos ka na sa ginagawa mo? Oo. Tapos ko na rin panalaban yung mga damit mo. Ako na magpaplansya mamaya kapag natuyo na yung mga damit. Naglaba ka ba? Eh di ba sabi ko ako na lang ang gagawa nun? Nagpapahinga lang ako saglit eh. Sus, wala yun. Simpleng bagay lang eh. Sige, ikaw bahala. I love you, hon. Anong meron? May kailangan ka na naman ba? Yun na nga, hon eh. Sabi ko na nga, be. Ano yun? Baka naman pwede akong makahiram ulit sa'yo ng pera. At saan mo naman gagamitin? Bibili lang sana ako nung kailangan ko. Wala pa kasi akong pera eh. Ibabalik ko naman, promise. Ilang beses mo nang sinasabi yan sa akin pero hanggang ngayon wala pa rin perang bumabalik sa akin. Joy, kailan mo ba ititigil yung bisyo mo? Wala naman akong sinabing doon ko gagastusin yung pera. Ang sabi ko, sa pangangailangan ko yun. Huwag mo nga akong gawin tanga dito. Alam ko kung saan mo gagamitin ang perang binibigay ko sa'yo. O ano, magsasermon ka na naman. Kung wala ka may aabot, sabihin mo na lang. Hindi yun naninermon ka pa. Please, Joy. Pakinggan mo naman ako. Gusto kong maayos ang buhay mo. Ayokong konsintihin ka sa mga kalokohan mo dahil mali ang ginagawa mo eh. Paano kung bigla ka mahuli? Tuluyang masisira ang buhay mo. At kapag nangyari yun, naisip mo ba ako? Kung ano mangyayari sa buhay nating dalawa? Pahala ka nga dyan. Wala naman pala akong mapapakinabangan sa'yo eh. Diba nangako ka na magbabago ka na? Kaya ka nga umuwi sa probinsya niyo eh, para makalayo sa mga kaibigan mo. Pero ano nangyari? Dahil hindi ko kaya, Agnes. Ito na ang buhay ko. Ganito na ako nung makilala mo ko. Hindi mo ko kayang baguhin dahil ako nga mismo hindi ko rin mabago yung sarili ko eh. Tutulungan kita. Alam mo naman na kahit anong mangyari, nandito ko para sa'yo, di ba? Ang gusto ko lang, tulungan mo rin ang sarili mo. Lahat naman ng bagay mahirap sa una eh. Pero ang pinakamahalaga, kung paano mo nalagpasan ang hirap na yun. Mas maswerte ka sa iba dahil may taong handang tumulong sa'yo. At ako yun. Ayoko nang pag-usapan yan. Lalabas muna ako. Saan ka na naman pupunta? Basta. Alam mo kung bakit hindi ka makaalis-alis dyan sa ganyang sitwasyon mo? Dahil dyan sa mga kaibigan mo. Sila nagbibigay sa'yo na hindi magandang impluwensya eh. Gusto mo magbago, di ba? Bakit hindi mo simulan sa pag-iwas sa kanila? Agnes, sila ang mas naunang nakilala ko kaysa sa'yo. Pero sila rin ang naunang sumira dyan sa buhay mo. Sige nga, Joy. Paano kita tutulungan kung hindi mo inaalis sa buhay mo mga taong humaharang sa akin para gawin yun? Ang mga taong pumipigil sa'yo para magbago. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Hindi mo ba naiintindihan yun? Oo, alam ko masama itong ginagawa ko. Bawal sa paningin ng lahat. Pero kasi Agnes, dito ako nagiging masaya. Joy naman, makinig ka sa akin. Hindi ka dyan magiging masaya. Kapag sobra kang nalulong sa droga, masisira na ng tuluyan ang buhay mo na darating ka na sa puntong mawawalan ka na ng pag-asa. Kaya hanggat nakakausap pa kita ng maayos, please, intindihin mo mga sinasabi ko. Bahala na. Hindi ko alam. Mahuli na kung mahuli. Masira na kung masira. Basta gagawin kung gusto ko. Popoy at Jasmine, hindi ako tumigil sa pagkukumbinse sa kanya na itigil na niya ang bisyo niya. Sa tuwing hihingi siya, palagi kong pinagsasabihan. Pero minsan talaga ay naaawa ako, kaya binibigyan ko rin. Lahat gagawin niya para sa bisyo niya. Maski ang mga gamit sa bahay tulad ng TV at ventilador, ibinenta na rin niya para magkaroon lang siya ng pera. Kung minsan nga, naiisip ko na baka hindi lang droga ang bisyo niya. Baka may iba pa, na baka kapag nalaman ko, masaktan lang ako ng sobra. Ano? Nandyan ka pa rin sa bahay niya kahit nalaman mong may babae ang adik mong boyfriend? Oo. At bakit, Aber? Kasi mahal mo. Kasi hindi mo kayang iwan. Kasi hindi mo kakayanin kung mawala man siya sa buhay mo. Pambihira. Parang gano'n na nga. Kilala mo ko. Hanggat kaya kong magtiis.
Hanggang kaya ko magbulag-bulagan, gagawin ko para sa taong mahal ko. Siya ba? Ginagawa niya ba lahat para sa'yo? Palagi kang kinukupitan ng pera para makapangbisyo tapos mahal mo pa rin? Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na dyan. Wala kang mapapala sa lalaking yan. Sabi ko na rin naman sa kanya na pupunta na ako dyan sa Baguio kasama ka. Pumayag naman siya. Maganda kung ganon. Nakuha mo na rin yung perang pinadala ko, di ba? Oo. Yun naman pala eh. Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi ba dapat nasa biyahe ka na ngayon papuntang Baguio? Siyempre, sinusulit ko muna yung panahon na makakasama ko si Joy. Tsaka kasi, iniisip ko, paano kung umalis talaga ako? Paano na siya? Baka mamaya, kapag nawala na ako, mas lalo siyang lumala. Ay, nako Agnes. Siyang pumili ng ganyang buhay kaya pananagutan niya yung sarili niya. Wala ka na nga dapat pakialam sa kanya kasi niloko ka niya. At ikaw naman, nagpapaloko. Mahal ko si Joy. Mahal na mahal ko siya. Oo, marami siyang pagkukulang sa akin pero naniniwala ko na balang araw magagawa rin niyang bumawi sa akin. Alam mo, huwag ka nang umasa sa mga sinasabi mo dahil kahit magunaw man ang mundo, hindi na magbabago yang si Joy. Bakit kaya hindi mo na lang i-report sa pulis at nang magtanda? Actually, naisip ko na rin yan pero hindi ko rin magawa eh. Naaawa ko dun sa tao. Baka kasi pwede pang magbago. Posible naman talagang magbago yan eh. Dun sa kulungan. Ay, sige na Agnes. Ako na yung nakikiusap sa'yo na hanggat maaari, iwan mo na yung boyfriend mo. Tawagin na lang kita mamaya. Bye. Sino kausap mo? Si Ellie. Pinag-uusapan lang namin yung magiging setup ko kapag nandun ako sa Baguio. Okay. Oo nga pala. Alis muna ako. Saan ka pupunta? Basta. Sige na, alis na ako. Huwag mo na ako hintayin mamaya, baka gabihin ako. Okay, sige. Nagtanong pa ako. Alam ko naman kung saan siya pupunta. Bakit kaya nagmamadali yun? Yung pera ko sa unan. Sana hindi niya kinuha yung pera ko. 1,000 na lang itong nandito. Diyos ko naman, Joy. Hello, Han. Ano yun? Hoy, Joy. Ibalik mo sa akin yung pera ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka na magsinungaling. May 2,500 ako dito sa ilalim ng unan ko. 1,000 na lang ang natira pagkatapos mong umalis. Ibalik mo sa akin yung 1,500 ko. Ibabalik ko naman eh. Promise. Joy naman eh. Ibalik mo na sa akin yan. Pera ko yan. Pamasahe ko yan papuntang Baguio at galing yan kay Ellie. Hindi, humingi ka na lang ulit. Kailangan ko ng pera ngayon, Agnes. Hindi mo kailangan ng pera. Alam nating pareho yon kaya ibalik mo na sa akin yan. Mamaya na lang tayo mag-usap. Bye. Hello? Joy! Popoy at Jasmine, wala akong magawa kundi ang umiyak na lang dahil sa mga ginagawa sa akin ni Joy. Kinukupitan, binabaliwala at niloloko. Hindi ko alam kung nagkulang ba ako bilang girlfriend para maranasan ko ito. Minahal ko naman siya ng sobra. Pero wala. Sa huli, mas pinipili niya akong saktan at lokohin. Hindi lang doon natapos ang paghihirap ko, Popoy at Jasmine. Dumating yung panahon na nawalan ako ng trabaho. Gustuhin ko mang umuwi sa probinsya ay hindi ko rin magawa dahil wala akong kapera-pera. Lahat ay naubos. Kay Joy ko naranasan yung sobrang maghirap. Na halos walang makain at hinihintay na lang kung kailan niya ako uuwian. Alam ko na hindi ko na dapat nararanasan ito. Alam ko na tanga ako pero nagmahal lang naman ako, Popoy at Jasmine. Joy, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Uuwi na sana ako sa amin. Mas mabuti na rin yun. Namimiss ko na rin kasing pamilya ko eh. Sigurado ka na ba dyan? Oo. Sige, ikaw bahala. Wala naman akong magagawa kung gusto mo na talaga umuwi sa inyo. Pero okay lang ba kung ako naman ang manghiram sa'yo ng pera? Ni piso kasi wala ako eh. Naubos na lahat. Sige, okay lang. Teka, kukuha lang ako ng pera. Okay lang ba kung 300 lang yung may iabot ko sa'yo? Wala na kasi akong pera eh. Okay lang. Salamat. Joy, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yun? Minahal mo ba talaga ako?
Alam mong minahal kita, Agnes. Sa paraang kaya ko. Kaso kung hindi pa sapat sa'yo yun, kung ano yung kaya kong ibigay, wala na akong magagawa doon. Seryoso ka, Joy? Yan ang sasabihin mo sa akin sa lahat na nagawa mong pagkakamali? Sa mga panlulokot panggagamit mo sa akin? Ganyang sagot ang ibibigay mo sa akin? Ano bang gusto mo isagot ko sa'yo? Pasalamat ka nga, inaamin ko pa yung pagkukulang ko eh. Hindi tulad ng iba, huling-huli na dinidinay pa. Sige nga. Gusto kong patunayan yung sinasabi mo. May babae ka ba? Ano? Tinatanong kita. May babae ka ba? Kita mo na. Hindi ka makasagot pero wag mo nang gawin. Gusto ko lang marinig mismo sa'yo kasi alam ko na. Alam ko ang lahat. Buntis siya, di ba? Siya na mas mahal mo, di ba? Pasensya ka na, Agnes. Ako rin, Joy. Humihingi rin ako ng pasensya sa sarili ko dahil sa pagpapakatanga ko sa'yo. Kasi kahit alam kong inaabuso mo na ako, sige pa rin ako. Kahit binabaliwala mo na ako, okay lang. Kahit nasasaktan mo na ako ng sobra, mahal pa rin kita. Mahal kita. Tama na! Huwag mo sasabihin yung salitang mahal kita kung hindi mo kayang panindigan hanggang sa dulo. Kasi masakit lang eh. Pero tulad ng sinabi ko kanina, ganitong pagmamahal lang yung kaya ko ibigay sa'yo. Hindi ko kayang tapatan yung binibigay mo, kaya huwag kang manghingi ng higit pa. May karapatan akong humingi, Joy. Kasi mahal kita. Kasi ako binigay ko sa'yo lahat. Pero puro sakit at hirap lang ang sinukli mo sa akin. Ano pa bang kulang? Ano pa bang gusto mong ibigay ko sa'yo para naman ibalik mo sa akin yung pagmamahal na dapat sa akin? I'm sorry. Diyos ko. Buti pa nga yung babae mo eh. May chocolate, may flowers. Samantalang ako, kahit yung nag-iisang piso ko, kinukupit mo pa. Wala ka nang tinira. Kahit yung dignidad ko bilang isang babae, inalis mo na sa akin. Ngayon, hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi hindi ko alam kung hanggang saan yung dulo ng sakit. Alam kong malaki yung pagkukulang ko sa'yo. At wala akong ibang dahilan pero patawarin mo ako, Agnes. Mas mabuti pa kung magkanya-kanya na tayong dalawa. Kung talagang para tayo sa isa't isa, babalik ako. Pero kung hindi na, tatanggapin ko yun ng buong puso. Sana maging masaya ka. At sana maging masaya na rin ako dahil pagod na akong umihak. Ayoko nang masaktan. Kapag ako ay nagmahal. Popoy at Hasmin, hindi man ako nasasaktan ng pisikal ni Joy, mas masakit pa rin pala ang masaktan emotionally. Nang umalis ako sa poder ni Joy ay itinigil ko ang pagme-message sa kanya sa Facebook at hindi na ako nagparamdam. Nagdesisyon din ako lumuwas ng Maynila para makalimot. May mga oras na nagpaparamdam pa rin siya pero binabaliwala ko na. Hanggang sa isang araw ay tumigil na lang siya sa pangungulit sa akin. Naisip ko, siguro masaya na siya doon sa babae niya dahil may anak na silang dalawa. Popoy at Hasmin, hanggang ngayon ay pinipilit ko pa rin ayusin ang sarili ko. Sumubok din ako ng ibang relasyon pero hindi rin naman nagtagal. Iniisip ko na lang na hindi bale, mahahanap ko rin ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Popoy at Hasmin, dito ko natatapusin ang liham kong ito. Sana ay nakapagbigay ng aral ang kwento ko sa mga nakikinig sa inyo ngayon. Maraming salamat and God bless you all. Lubos na gumagalang, Agnes. Dear MOR, Kupit. Ayan, nakakaloka yung ugali ni Anik, ni Joy, parang attitude. Hindi ko napupusuan, mapanglot, mabaho, makyawla, maamyot, lahat-lahat. Ito Hasmin yung ito yung klase ng tao na hindi na pinoproblema.
Hindi na dapat problemahin yan. Oo, minahal mo, ng problema ka na, okay na yun. Ninakawan ka pa, okay na yun. Alam mo, para sa akin, kapag ka nagmahal ka ng totoo at sinaktan ka pa rin ng taong pinaglaanan mo nito, huwag ka na mag-alala. Oo, siya ang nawala ng isang katulad mo. Oo, hayaan mong siya ang mamroblema. You don't deserve na problemahin ng isang taong in the first place ay problema. Correct, malaking check. Pero sabi nga nila, 'di ba? If you've already done everything and yet, 'di ba, yung problema mo wala ka nang mahalapan ng solusyon. Yung sinasabi mo yung everything humanly possible, correct, ginawa mo na. Correct, kumbaga, if you think you've done everything to that problem and yet nothing happens, maybe you should start accepting that it's just the truth. Oo. 'Di ba? Kumbaga, umpisahan mo na lang tanggapin na yun na yung totoo, wala ka na magagawa doon. 'Di ba? At may mga taong sadyang ganyan. Ito yung sinasabi na nakakainis tulungan. Kasi nakakainis tulungan, nakakaawa pero nakakainis tulungan. Kasi wala rin naman mangyayari pag tinulungan mo. Correct, malaking check. Ito nga yung yung classic example ng tao na namihasa ng bongga. 'Di ba? At ate, hindi rin naman natin siya masisisi, in all fairness. Ginunsinti mo rin naman kasi, Agnes. 'Di ba? Ito na nga sinasabi natin, mga kapamilya. We have, kumbaga, parang a misconception pagdating sa pagmamahal. Ang pagkonsinti ba sa tao na minamahal mo, is it really a form of loving? Yung diba? sa maling ginagawa niya? Sa maling ginagawa niya, is it really a form of loving? I don't think diba? so. Yung sinasabi mo, Agnes, kanina na nagmahal ka lang, let us not blame everything let us not blame everything to love. Oo. Diba? Yung pagkonsinti mo doon sa boyfriend mong Benedictus, wag nating isisiyan sa pagmamahal. 'Di ba? Kasi ate, yung ginawa mo, it's not love, it's katangahan, it's kabobohan. Yan. 'Di ba? Yun ang ginawa mo. Nakakala mo pagmamahal kasi yun yung nararamdaman mo. Correct. Noon. Pero yung act na ginagawa mo, yung hindi mo pagsusumbong, pagsusuplong sa kanila sa pulis. Correct. Yung hindi mo pagdidisiplina sa kanya at pinababayaan mo nagtutuloy siya sa bisyo. Yes, you love him. Yan yung nararamdaman mo. Pero yung ginagawa mo, protector ka pa nga na nagdodroga. Sa totoo. Kumbaga, you are not helping him. Tinulungan mo yung bisyo niya. Correct. And at the same time, you are not helping yourself as well. Diba? Kumbaga, sinasabi mong ginagawa mo yan dahil mahal mo yung tao. Doon ka masaya. Pero ang ending, maging masaya ka nga ba sa ginawa mo? Diba? Pangalawa, yun nga, hindi yan form ng pagmamahal, ate. Huwag kayong mabubulagan. Diba? Kumbaga, yung binibigay ninyo, yung gusto ng taong mahal ninyo, is that a form of love? Hindi lahat. Hindi lahat. Diba? Hindi lahat. Ang love, dapat ang epekto sa'yo ng pagmamahal maganda. It should transform you into a better person. It should inspire you. It should encourage you. Pero yun sa jowa mo, kumbaga, iba ang epekto ng pagmamahal na pinapakita mo sa kanya. So, it's a wrong love. Yan yung sinasabi nila. It's a wrong love. Wrong misconception. Correct, misconception yung sa'yo. Mali ang iniisip mo na nagmamahal ka. Concerned ka siguro dun sa tao. Pero kung concerned ka, pipigilan mo talaga siya dun sa bisyo niya. Correct. At saka alam mo, Ate Agnes, in the first place, hindi ko na alam kung anong pinaglalaban mo dyan. Oo nga. Diba? Ano bang pinaglalaban nyo sa relasyon nyo ng jowa nyo? Nandiyan na ng babae na, tapos inuuwi pa sa bahay nyo. Yung mga barkada niya. Barkads niya na nagpapat session lang naman pa, nagsisinghutan lang kayo dyan, diba? Kabastusan na yan. Wala namang mga sakit pero gamot ng gamot, bawal na gamot. Kumbaga, the very moment that your boyfriend or your partner disrespects you, that's already a sign that he doesn't love you. Oo naman. Ginagamit ka lang talaga. Yun lang yung in short, ginamit ka, Agnes, ikaw naman, si babaeng nagmahal. Correct. Pero alam mo, Ate Agnes, alam mo, naiintindihan kita why it took so long para i-let go mo yung tao. Kasi, yes, it's really hard to let go. But sometimes, it's more, kumbaga, it's harder to hold on. Diba? So, hold on to your dreams. Yeah. Pero kasi si Agnes, nakita naman natin na binigyan niya ng pagkakataon. Totoo yan. Diba sabi nga nila, diba dapat meron kang, pagka nagmahal ka, you have faith, hope, and love. Naman. Ayan, yung pag-asa na magbabago yung partner mo dahil nga nagmamahal ka nandun. Tama. Pero na-witness mo na hindi at talaga namang hindi pa, kung may mabubuntis man, hindi pa ikaw, magpasalamat ka na rin doon, Agnes. Correct. Tignan mo kung gaano ka irresponsable at may kalikutan ng kamay, ha? Correct. Kasi pag nanakaw na yan, yung ginagawa correctional, may ugali, may mabaho ang ugali ng jowa mo. Tsaka alam mo, Ate Agnes, huwag kang manghinayang. At sa lahat ng mga kababaihan na nandun sa ganyang sitwasyon katulad ni Agnes, na hindi nyo mabitawan yung mga tao na mahal nyo,
just because nangihinayang kayo to start over again, nag-iisip kayo na naku, baka wala na magkagusto sa akin, wala na tumanggap sa akin. Alam nyo, imagine niyo na lang kung kaya nyong magmahal doon sa maling tao, what more kung sa tamang tao pa, 'di ba? So you let go of that wrong person in your life. If that person burdens you, 'di ba? Alisin nyo na yan habang dumidighay ako. Thank you, Lord. Si Eva Kay kasi pinakain ako ng patatas eh. Kasalanan ni Eva Kay to eh. Diba, bitawan nyo na lang. Ang pagmamahal hindi para stressin kayo. Diba, hindi meron para... talaga mga stress na darating. Correct. Na healthy sa relationship. Correct, oo. Pero yung stress na... Araw-araw na lang yan dyan. At saka hindi, imagine mo na lang, ate, yung ginagawa mong ganyan, delicates yan. Mamaya, pag natokhang, ikaw ma-join ka din, accessory to the anik ka, diba? Andun sa lugar mo eh. Correct, the crime kinemper. Tapos, makasuhan ka ng obstruction of justice. Siyempre, papigil-pigil ka pa dyan. Wag niyo po siyang, Julie, paharang-harang ka sa daan, hindi mo alam. May raid, nandun ka sa may tapat ng pintuan nyo. Di ba, habang nagpapat-session sila, nagtitext-text ka. Hindi ka naman gumagamit. Correct, hindi ka gumagamit. Kaya nandun ka lang sa pintuan, nagtitext ka, may raid. Harangan mo, nakataka sila. Protector ka rin. Diba? Protector ka ng mga nagdodroga. At saka hindi, kahit sabihin mo, hindi mo sinasadya na yun nga, protector. Yung example ko kanina, di ba? Paharang-harang ka sa daan, imbis na dire-diretso yung mga pulis, yung mga raid team, nakaharang ka, nagtitext sa daan, nakatakas tuloy yung mga nagpapat-session. Juliet Dasa ka din, di ba? Mananagot ka rin. Oo, pupunta ka, Kolongga po ka ulit. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin, dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.